Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Magandang buhay mga kapatid! Nagagalak po ako makasama kayong muli dito sa pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos, ang tinapay mula sa langit. Tayo po ay manalangin. Mahal naming Ama, kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan na binigyan mo kami ng pagkakataon na higit na makilala ka sa pamamagitan ng pag-aaral at pagninilay ng iyong salita. Hinihiling po namin na pakihanda mo po ang aming puso at isipan na tanggapin ang mensahe na nais mong iparating. Panalangin din po namin na sa pamamagitan ng aming devotion na ito ay katagpuin mo ang aming pangangailangang espiritual. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Basahin po natin ang mensahe ng Panginoon ngayong araw na entitled, The Spirit of the Lord is upon Eldad and Medad and upon all God's people, na makikita natin sa Book of Numbers chapter 11 verses 26 to 30. May naiwang dalawang pinuno sa kampo. Eldad ang pangalan ng isa at Medad naman ng isa. Tinawag silang kasama ng 70, ngunit hindi sumama. Gayunman, binahaginan din sila ng Espiritu ni Yahweh kaya sila'y nagpahayag din tulad ng mga propeta sa loob ng kampo. Nakita pala sila ng isang binata at patakbo itong nagpunta kay Moses. Sinabi niya, sina Eldad at Medad ay nagpahayag sa kampo. Dahil dito, sinabi ni Josue na anak ni Nun at lingkod ni Moses, bakit din po ninyo sila sawayin? Ngunit sinabi ni Moses, nangangamba ka bang ako'y mababawasan ng karangalan? Gusto ko ngang maging propeta at mapuspos ng Espiritu ni Yahweh ang lahat ng mga Israelita. Si Moses at ang 70 pinuno ng Israel ay nagbalik na sa kampo. Ang Tuldang Tipanan ay ang lugar kung saan nakikipag-usap ang Diyos kay Moses. Kaya inutos niya na dalhin ang 70 pinuno ng Israel sa lugar na iyon para makipag-usap muli kay Moses at maipahayag niya sa mga napiling pinuno ang espiritong ibinigay niya kay Moses upang makatulong sa pagpasa ng pasanin ng mga Israelita. Ngunit, may naiwang dalawang pinuno sa kampo, si Eldad and Medad. Hindi nabanggit sa Bible kung bakit hindi sumama ang dalawang lalaki sa Tuldang Tipanan. Ngunit kahit wala sila doon sa Tuldang Tipanan, sila ay nabahaginan din ng Espiritu ni Yahweh at nakapag-prophesy. Pinatunayan sa mga Israelita na ang pagdating ng Espiritu ni Yahweh ay gawa ng Diyos at hindi ni Moses, upang ang pagtitiwala ng mga Israelita ay marapat lamang na kanilang ibigay sa Diyos at hindi sa tao. Ang pangyayaring ito ay nagbibigay diin din na ang Espiritu ng Diyos ay hindi limitado sa ilang tao o lugar lamang, kundi maaaring maibahagi ito sa sinuman, anuman ang kanilang katayuan o posisyon, edad o kasarian at saan mang dako. Ang presensya ng banal na Espiritu ay available sa lahat at ito ay graciously na ibinibigay sa mga taong tinawag ng Diyos at tinanggap si Jesus sa kanilang buhay. Ngunit sa verse 28, nang malaman ni Joshua na sila Eldad at Medad ay nabigyan din ng Espiritu ni Yahweh at sila rin ay nakapag-prophesy, nagkamba siya para kay Moses. Naisip ni Joshua na may banta sa pamumuno ni Moses dahil may nakakapag-prophesy na kagaya niya. Pinakita sa verse 29 na si Moses ay hindi na bahala na magkaroon ng mga karagdagang leaders kagaya niya. Sa halip ay ninais niyang maranasan ng lahat ang presensya ng Diyos at sila din ay makapag-prophesy. Si Moses ay nagpakita ng kababaang loob sa pag-amin at paghihingi ng tulong sa Diyos dahil hindi niya kayang pasanin mag-isa ang lahat ng alalahanin ng kanyang nasasakupan. Sa anumang komunidad o organisasyon, alam po natin na hindi kayang pasanin ng iisang leader lamang ang lahat ng gawain o mga alalahanin lalo na at malaki ang kanyang nasasakupan. Kaya gaya ng ginawa ng Diyos sa pagtawag sa 70 pinuno para makatulong ni Moses, asahan natin na patuloy na magtatalaga ang Diyos ng karagdagang mga leader. Ang pagtutulungan ng maraming leader sa pamumuno ng maraming tao ay maaaring magdulot ng mas matagumpay at epektibong pamamahala, paglago at pag-unlad ng isang organisasyon o komunidad. Ating pong selyuhan ng isang panalangin ng ating napag-aralan ngayong umaga. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong salita nang nagbigay ng karagdagang kaalaman sa amin para ikaw ay makilala pang lubos. Salamat po dahil pinakita mo sa aming devotion ngayong araw na hindi namin kayang limitahan ng pagkilos ng iyong banal na spirito, sino man at saan man. At tinuruan mo po kaming i-acknowledge, igalang at suportahan ang mga anointed leaders na tinalaga mo at itatalaga pa dahil alam po ninyo ang mga makakabuti sa amin.
Nawa po, tulungan mo kami na patuloy na mabigyan ng kaluguran ang inyong pangalan sa aming isip, sa salita at sa aming mga gawa. Sa inyo po ang pinakamataas na papuri. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito po sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malayan nyo rin pong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pastora Mary Borja po, ang inyong lingkod mula sa CRC Antipolo Daughter Church. May we all have a Jesus-filled day today. Stay blessed mga kapatid!